Okay, ito naman yung kagandahan naman dito sa Dubai. We'll be talking about yung Pinoy style living. Unang-una, maganda rito sa Dubai kasi talagang lahat ng bahay rito, hindi katulad sa Pilipinas na isang bahay, isang bahay, isang bahay. Ang tawag kasi dito sa ganung style, villa. Villa. Pero usually, yung mga Filipinos na visit visa, bihira lang talaga nakatira sa villa. Mostly sa mga buildings. So parang condominium living style yung ginagawa. Oo. So talagang ilang floors. Alam mo yun, yung basta condo style. Masaya siya. Masaya. Tapos, Masaya na mahal. paano yung kaya sinasabing Pinoy style, hindi mo mamimiss ng 100% ng Pilipinas kasi nga kasama mo sa bahay Pilipino din. So nagtatagalog ka din. And at the same time, may baboy dito. May baboy sa Dubai. Yun nung una, in-expect ko walang baboy. Oo, kasi yun yung Muslim country siya, hindi ako makakain ng ako din, favorite ko yung baboy. Sinigang na baboy, adoboy na baboy. Kaya nung umalis ako sa Philippines, todo kain ka ng hindi, baboy. nagpaluto talaga ako ng adobong baboy kasi sabi ko it will be the last na makakain ako ng baboy. But then, fortunately, may mga grocery dito na meron silang non-Muslim section. Doon binibenta yung mga Filipino food na may sangkap na baboy. So, yung mga nor cubes na pork, yung mga hotdogs, longganisa or tocino or baboy mismo, may binibenta doon. Pero may nakalagay na non-Muslim section. So, yun yun. And then, may TFC kasi. So, parang updated ka pa rin sa mga happy yepe yehe, showbiz balita, di ba? May aboy-abon. Hindi, kasi nanonood ng TV. Hindi ko alam. Pasensya na guys, sa YouTube guy kasi talaga ako. Nagti-TV ka ba? Hindi, wala naman kaming TV. Okay. Alright. Tsaka wala na kaming time para manood ng TV. Okay, BBG, ano naman yung interesting na mga places dito sa Dubai so far na na-experience mo o napuntahan mo na? So far, yon Dubai Fountain. Oh, wow! Yun. Grabe, sumisigaw ako dyan. Talagang sabi ko, marvelous! Fantastic! Gawa ganun talaga. Parang pinapalakpakan mo tao, pero fountain lang naman siya. Then, nung pumunta ako doon gabi kasi, kaya talagang mas maganda pumunta sa Dubai Dancing Fountain pag nighttime kasi nga makikita mo yung ilaw, yung lights. Ilaw, may lights kasi nakasama doon sa malaking swimming pool nila na may sumasayaw-sayaw na ilaw. And it comes with sounds, yung mga pang Disney sounds. Music. Tapos talagang, ganun talaga ako talagang grabe. Love songs, all from other countries. Oo, masaya siya. Tapos ako, syempre yung sikat na Burj Al Arab. Burj Al Arab. I'm so lucky with Mike, no? Kasi during nung visit visa ko talaga, syempre wala pa akong trabaho. So, I'm available anytime na kung saan nila ako gustong dalhin. And yung nga, may list talaga ako ng mga places dati. Promise. Number 1 sa akin, syempre, Al Arab. Burj Al Arab. Kasi syempre, the one and only 7-star hotel sa buong mundo. Pero sa labas ka lang. Hindi syempre, no, I cannot afford to go inside. I think it's not allowed to go there na naka-short lang. But you have the picture. Yeah, outside. I have the evidence also the na. Oo. So, we went to the beach beside that kasi yung Al Arab. So, Jumeirah. It's part of Jumeirah. Jumeirah area na siya. So, ang maganda, para siyang bangka, yung style. So, yung hotel actually is nasa dagat. But then, of course, may bridge yung connecting sa land. Siyempre, paano ka pupunta doon? Tatalon? Hindi. So, hindi. So, may tulay siya. Papunta doon siya sa loob ng Al Arab. Ano pa? Burj Khalifa. Actually, sasawa na ako sa Burj Khalifa. Kasi doon ka nagtatrabaho? Kasi doon ako nagtatrabaho. So sawa araw-araw nakikita ko na siya. So, pero, yun yung ano siya, promising kasi that's the tallest building in the whole world right now. Burj Khalifa. And so far, wala pa naman. There are some countries saying that they're gonna make higher than that, but as of now, hindi pa nag-i-exist. So, plans pa lang. I think even Abu Dhabi or Saudi yata, they're planning to kalabanin yung Khalifa. So, let's not go with the detail of Khalifa anyway. Maybe next week, no, I'll be with some friends. We're going to go at the viewing deck of Khalifa. So, I think the entrance is around 100 dirhams. 150 oh my God! So, that's around 1,000 800 something? No, dirhams. In peso? 1,000 peso. No, if it's 150, 150 to 200. Oh, anyway, so that's gonna be next week. I'll try na ma-post dito sa YouTube. But then, yun yung mangyayari. No camera. Is it no camera? No, it's allowed. Kaya nga, I can make video, no? I have some friends. I don't know. Ang purpose ko kasi, gagamitin ko sila to be my cameraman. But I'll pay for them. Kaya kong bayaran sila. Oh, you want to go? We go together. Go. Okay, let's... Ngayon na? Nagbibideo no, not pa today. tayo. Okay, next. So, maybe I'll be with you and then I'll try to go with them also. Kasi nga, we planned. So, ayoko namang sumama ang loob nila together with the star. So, they wanted to go with me.
Okay, next. Ano naman yung mga do's and don'ts dito sa Dubai para maging aware sila na, alam mo yun, na ano yung paghahandaan nila na ito bawal to. Ito pwede to. Ano ba yung bawal? Jaywalking. Oo, mahigpit dito, mahigpit dito. Jaywalking. So, yun yung mga bus stop dito. Hindi to katulad ng sa Pilipinas Pilipinas na na kahit saan papara na ka lang. lang kahit saan. Pwedeng huminto yung bus dito. Bus stop Bus stop talaga. talaga. Tsaka pagka gusto mong bumaba, press. Kasi Oo. kung hindi ka nag-press, hindi Wala, talaga hindi siya titigil. titigil. So, lalagpas ka na. Tsaka yung style ng transportation dito, merong tinatawag na NOL card. So, hindi pera-pera yung bayad-bayad You have to tap. Oo. So, may card na binibili, itatap mo lang is either metro, trains man yun or bus. Pero sa taxi, pera pa rin yung nilalabas. So, yun. Don't forget to tap in and, And tap out. Or else, there's 200 RTA, dirhams. 200 dirhams yung penalty pag nahuli ka ng inspector nila. Actually, there's a lot of penalty here in Oo, Dubai. you have to be careful. You have to be aware kung ano yung mga do's and don'ts because that's important. Kasi nga, lalo na visit visa ka, wala ka pa masyadong pera and you're afraid pa na, alam mo yun, humarap sa mga taong ito. So, better know kung ano yung tama at saka hindi. Okay, ilang pa mga bawal is, bawal ang alak dito. Yeah, you're not allowed to just drink anywhere, katulad sa Pilipinas na nasa mga kali lang. And yung pagsusuot ng mga, sexy. tulad sa girls, Oo. yung mga maikling Damit. pictures. Picture ba tawag? Yung mga, basta yung gano'n, sleeveless. Pero, merong ibang state na bawal talaga mag-short kahit babae or lalaki. Like Sharjah, bawal silang mag-short. Talaga? I don't know bawal. that. Yeah, you should know. But then when it comes to alak, no, actually you can still drink alak only in Huwag ka the lang- bar. Yeah. Yun, kasi nga, let's say, pag nahuli kang, let's say, nag-taxi ka, kasi minsan may random check na ginagawa yung mga You pulis. have the receipt. Pag nahuli kang nakainom, let's say, amoy alak ka, and you have the receipt, okay yun, hindi kang makukulong o hindi ka mahuhuli. But, pwedeng mag-alak dito. Patago. Hindi, pwedeng patago sa bahay lang, alam mo yun, mga Pero party-party. be careful sa pag-order. Oo, pagta-transport. Mga kontak-kontak kasi baka Ingat, may it's mga not actually a sunod-sunod. good idea. May isa pang bawal. During Ramadan, bawal kumain. In public. In public. Yun kasi nga is 1 month celebration nila, puro fasting yun. Fasting. So even smoking is not allowed in So, public. bawal talaga. Pag nakita ka kumakain outside, penalty ka agad penalty ka. So be ingat. careful. That's during... Ay, sabagay ang Ramadan kasi iba-iba eh. So it depends kung